Amen, amen. Salamat po sa Panginoon for that songs. Amen. And I hope those songs would prepare our hearts for the listening of the preaching of the Word of God this evening. Amen. At we're so blessed dahil ngayon pong gabi po na ito, meron po tayong tagapagsalita na alam ko pong gagamitin po ng Panginoon to give us the Word that we need for today. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo. Let's welcome back in our pulpit the pastor of Christian Bible Baptist Church sa Lapungan, Tarlac, Pastor Louie de la Cruz. Amen, amen. Isang maulang gabi po sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon na sa kabila ng hindi magandang panahon, binigyan tayo ng magandang puso. Amen? At yan ang napaganda po. At it's really a great blessing po. Magandang gabi rin po sa mga nandyan sa virtual. And good to see you po ngayon pong gabi. And happy birthday po sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday, Sir Maki. Amen. All right, Ephesians chapter number 4 sa atin pong mga Bible. Salamat po sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. At salamat po sa ating pastor na binigyan po muli ako ng pagkakataon maging bahagi po sa ating service ngayon pong gabi. And ang aking dalangin na tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe at mahamon tayo magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. The Bible says, Ephesians chapter 4 in verse number 11, sundan niyo po sa inyo pong mga Bibles. Are you there? Amen? Sabi po ng Bible, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the fullness, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, that ye henceforth be no more children tossed to and fro and cared about every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in the way to deceive. But speaking the truth in love may grow up in him in all things, which is the head, even Christ. 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying itself in love. Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful day na binigyan niyo sa amin, even though kahit sa lugar po, we are affected of the typhoon. Pero Panginoon, salamat po na patuloy yung iniingatan ng inyong pong mga anak. At salamat sa magandang puso na ibinigay niyo sa bawat isa na muli ngayong gabi ay aming gagampanan ng aming tungkulin bilang inyong pong mga anak to be in the church of God, na magsasama-sama, mag-aral, and thank you so much for those inspiring testimonies that we heard. And thank you also for the presence of your people, even for our first-time visitors. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nagiging bahagi sa inyo pong gawain. Salamat, Panginoon, sa gawain niyo po dito sa aming simbahan, dito po sa Fort Bonifacio. Salamat po sa aming pong pastor. Continue to take care of him as naroon po ngayon sa Australia. Patuloy pong patnubayan even ang kanya pong pagbabalik. Salamat po, Ama, at nawa ngayong gabi ang mensahe ay magsilbing hamon sa bawat anak ninyo na kami ay magpatuloy sa inyong gawain at maunawaan namin ang pakikibahagi patuloy sa gawain, dear Lord. If there are any wicked ways na makita niyo po sa amin na magsisilbing hadlang sa paglapit namin sa inyo, please forgive us. Salamat po, dear Lord. All I want, as always, that's my always prayer, and pakikiusap sa inyo na maging pagpapala sa inyo pong mga anak. Kung meron mga yung discouraged, encourage niyo po sila. Kung meron mga nanghihina, palakasin niyo po sila. At maunawaan nila ang kahalagahan ng pagiging kabahagi ng inyo pong iglesia. We thank you, dear Lord, for in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. Muli, magandang gabi po at salamat sa pagkakataong ito na tayo po ay muli magsama-sama, and
Maraming salamat po sa inyo pong panalangin. Ay katatapos lamang po yung anniversary sa mission doon po sa Victoria. Sabi ko nga po parang kailan lang is nag-celebrate kami ng fifth mission anniversary last Sunday. At salamat po sa Panginoon or the other Sunday rather. At salamat po sa Panginoon na ang gawain ay patuloy na nagpapatuloy doon. At sinimulan ko po yon in January ng 2020 nga lang nagdumating yung pandemic ng March. Kaya bumalik po ako, natigil po ng March, bumalik po ako ng July. Kaya ginawa ko na pong July yung anniversary. At parang kailan lang po ay 5 taon na. At pakisama niyo po sa panalangin, we are praying po sa property doon kasi po talagang yung pinapagamit, kailangan na rin po nila. Maliban po doon ay talagang inanay na yung ginawa po namin. But salamat sa Panginoon, naniniwala po ako in His time, ipagkakaloob ang lugar doon sa Victoria sa mission. At ang dalangin ko din kung one day mayroon pong pastor na ilalagay doon ay mas lalo pong lalago ang gawain. Sapagkat sabi ko nga po last time, mahirap ang mamangka sa 2 ilog. Kasi po pagka po Sunday for the past 4 years ay after ng service, sakain lang po kami ni Ma'am Tess, and then takbo na po doon sa mission sa Victoria, mag-preach ng 2:00, matatapos ng 3:30, takbo na naman ulit ng Salapungan. So ginawa po namin yan for 4 years, mahigit. And then last January, salamat through the blessing ng Panginoon sa mga natitrain sa PSS, kaya napakahalaga talaga na mag-enroll kayo sa PSS. Amen? At salamat sa mga estudyante ng PSS na naging na member sa church, na-train sila sa PSS at the same time sa church, ay naiitalaga ko po sila bilang mga preacher doon ng Thursday prayer meeting and then Sunday afternoon. So mula nung January, nagro-rotate kami. So once a month na lang ako napupunta doon mula nung January. So napakalaking tulong din sa akin at tulong din sa kanila na matrain as preacher doon at merong 6 na preacher na umiikot kasama ng Thursday at kasama na doon si Brother Toto, and it's really a great blessing. Amen? Kaya salamat sa Panginoon at tuloy-tuloy by the grace of God nag-revival and nag-anniversary and nakakatuwa po yung gawain po doon at sana sabi ko nga kung dumating isang araw may ilalagay ang Panginoon doon lalo pang lalago kasi nasa sentro po kami mismo ng bayan ng Victoria. Not unlike sa akin sa Salapungan na medyo nasa likod lang kami ng bayan, medyo may ng konti. Pero salamat sa Panginoon ay isama niyo po sa panalangin. Now, salamat po dito sa simbahan natin na mayroon pong series of lesson every Wednesday all about church. Bagamat last Wednesday, nagmo-monitor po ako ay mayroon pong speaker dito at nag-preach all about prayer, nag-preach about I do believe, pinagpala tayo, amen? At yun po, after ng service doon, nagkakaroon din ako ng sarili kong service para makinig ng mga sermon dito. At salamat po sa Panginoon sa gawain ng Panginoon, amen? So, ang pag-uusapan natin po ngayong gabi is the importance of church commitment. So, kung the other Wednesday, bago umalis ang ating pastor nung nakaraan, ay nag-preach siya all about the nature of the church. Talaga naman, alam niyo po, habang nire-review ko po yung mga messages na yun, sabi ko, talaga namang nakakatuwa na maging bahagi ng simbahan. Amen? Kaya nga po, I hope and pray na ma-appreciate ng bawat member being a part of the church. Kaya nga, ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin is the importance of church commitment. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin. Of course, na ipinaliwanag na po ng ating pastor all about church. Pero para sa mga baguhan ay uulitin ko po. Pag sinabi nating church is galing sa Greek word na ekklesia. Nang ibig sabihin po nun ay called out assembly. It is a group of saved and baptized believers joined together in doctrine and fellowship carrying the Great Commission. Kaya nga salamat, called out assembly. Just imagine, galing tayo sa kadiliman, iniligtas ng Panginoon, idinagdag ng Panginoon sa church. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo,
mahalaga tayo inaligtas, pero salamat sa Panginoon, hindi lang tayo basta iniligtas ng Panginoon, inilagay pa tayo ng Panginoon into a local, Bible-believing Baptist church. And we strongly believe that the Lord Jesus Christ established the Baptist church. Amen? Pag third year na kayo mga Bible students, mapag-aaralan natin yan. Now, kaya nga mahalaga mga kapatid, na kaya wag kayo mag-quit. Amen? At magpatuloy po kayo. Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin at magkaroon tayo ng kaalaman at salamat sa Panginoon na maintindihan natin. Kaya nga po, ulitin ko po, the importance of church commitment. Now, I do believe with all my heart na tayo po ay idinagdag ng Panginoon sa church. Amen? Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin ang pagkakaroon at bawat isang membro ay magkaroon ng commitment sa church. At naniniwala po ako na maliwanag na yan sa atin since January, ang ating simbahan, ang ating tema ay Year of Commitment. Amen? Year of Commitment. And I hope and pray na patuloy tayong matututo mula dyan. Nawalan niyo ho, pag sinabi natin commitment, this is a conscious decision. This is a conscious decision to dedicate oneself to a purpose. Yan ang ibig sabihin yan, a conscious decision. Kaya nga, pag sinabi natin conscious decision, ay meron tayong malay tao. Hindi aksidente na napunta tayo sa church. Kaya nga po mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkaroon ng desisyon at dapat magkaroon tayo ng desisyon pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya it is a conscious decision to dedicate oneself to a purpose. Doon sa layunin ng Diyos. By the way, also pag sinabi natin commitment, the highlight is, pag sinabi natin commitment, the highlight is that commitment is not just a feeling, but a deliberate choice expressed through action. Deliberate choice, pinili talaga natin. Amen? Deliberate choice expressed through action. Kaya maganda talaga may action. Amen? Hindi tayo nagpapatulog-tulog, dapat may action. Amen? Kaya pag dinala tayo ng Panginoon sa church, mahalaga talaga tayo ay uma-action. Hindi tayo pwedeng magpa-relax, kaya dapat uma-action. Amen? Yan ang gawain ng Panginoon. And also, mga kapatid, church commitment is commitment to God. Therefore, it is a lifelong journey. Amen? It is a lifelong journey. Hindi lamang po one time, hindi lamang 1 month, hindi lamang 1 year, but it is a lifelong journey. Kaya mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo ng commitment. Now, 3 things lamang po at magkakape na tayo. Amen? Alam nyo, masarap po magkape, lalo pag ganitong gabi. Amen? Amen. So, ulitin ko po, napakahalaga na magkaroon tayo ng commitment. It is a lifelong journey. 3 bagay, bakit mahalaga at kinakailang magkaroon tayo ng commitment sa church. Amen? So, number 1, commitment allows us to experience God's purpose in our lives. Ulitin ko po, bakit mahalaga ang commitment sa gawain ng Panginoon is because commitment to church allows you to experience God's purpose in our lives. So ulitin ko po, niligtas tayo ng Diyos. At pagkatapos tayong niligtas ng Panginoon, hindi lang doon nagtatapos. Ang sabi po ng Biblia, mayroon po tayong pattern in Acts chapter 2 in verse number 41, then they that gladly received His word were baptized. At the same day, they were added unto them about 3,000 souls. So yun yung pattern. Kaya yun ang ginagamit natin pag nag-explain po tayo ng baptism. Ang sabi ng Bible, those who so gladly received the Lord Jesus Christ, sabi ng Biblia, back in those times, the New Testament church is, ang sabi ng Biblia ay nangabautismuhan. At pagkatapos na bautismuhan, idinagdag sila ng Diyos sa church. By the way, sino nagdadagdag? Ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So nakita natin, the early church, the New Testament church, the Baptist church, nakita natin, papaano sila nagpatuloy. At ang sabi ng Biblia, and the Lord. It is God's purpose for us, not only to be saved, but also to put into a local Bible-believing Baptist church.
Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na naiintindihan natin yun. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kaya nga yung commitment natin sa church, mga kapatid, ay makikita natin, God will going to allow you to experience His purpose in your life. Yung layunin ng Diyos. Kaya nga salamat, iniligtas tayo at inilagay tayo ng Panginoon sa church. By the way, napakalaki ang partisipasyon ng simbahan sa buhay ng isang Kristiyano. Although, hindi tayo naniniwala na ang simbahan na nakakapagligtas, pero mga kapatid, napakahalaga ang church sapagkat yan ang purpose ng Panginoon in order for you to grow. In order for you to grow, wala pong Kristiyanong lumago na wala siyang church na kinabibilangan. Well, in fact, tignan natin, magbitbit ka ng Bible. Amen? We are instructed, mga kapatid, na laging bitbitin natin yung Bible natin sapagkat yan tayo bilang isang Baptist. We need to carry our Bible wherever we go. Amen? Yan na yung marka natin. In fact, hindi nga paliitan ng Bible, palakihan. Amen? Kaya nga mga kapatid, magbitbit ka ng Bible, tatanungin ka nila, saang church ka? Saang kongregasyon ka? O sa kolokyal na pananalita, anong relihiyon mo? Although hindi tayo naniniwala na ang Baptist ay religion, Baptist is a practice. Amen? Tatanungin ka. At sasabihin naman natin, thank God, I am a Baptist. Salamat sa pangako ay Baptist. Amen? Kaya nga tatanungin ka. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin yon. So yan yung purpose. Kaya nga commitment allows you to experience God's purpose in your life. And the purpose of God is for you to grow. Kaya nga inilagay ka sa church upang ikaw ay mag-grow. Ikaw ay mag-grow. Let's go back to our text para makita niyo po mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4 in verse number 6, this is the letter of the Apostle Paul sa mga Kristiyano doon po sa Ephesus. Okay? Yung mga Kristiyano doon sa Ephesus, narito yung sulat ni Paul, kaya sabi ng Biblia, and he gave some apostles. Nakita natin, tapos na po yung panahon ng mga apostles. Kaya kung meron mang lumabas na apostles, that's false apostles. And some prophets. Tapos na ho ang panahon ng prophet. Kung meron pang nagpakilalang prophet ngayon, sisiguraduhin ko sa iyo, false prophet. Ngayon na marami nagpapakilalang sila'y propeta. Mga kapatid, the last prophet is no other than John the Baptist. Kaya kapag may nagpakilala, by the way, may mga tao, may mga group of people today na sila'y nag-o-ordain ng prophet. Pero may nag-o-ordain ng apostles. So as far as the Bible is concerned, lahat yan ay mga false prophet, false apostles. Amen? Ang sabi ng Biblia, and he gave some in the church. And also, evangelists, praise God. May mga evangelists pa rin po tayo, amen? And some teachers and pastors. Sabi, and some handsome pastors and preachers, sinasabi nila. But anyways, inom muna tayo. At ang sabi niya, what is the purpose? Bakit ang Panginoon naglagay ng apostles sa church? Tapos na yung panahon ng apostles, naglagay ng prophet, naglagay ng pastor, praise God. Ang sabi ng Biblia, and sabi ng Bible, some pastors and teachers. Kung babalikan natin, saan nag-start yung ministry ng pastor? Back in the Old Testament time, ang sabi ng Biblia, and I give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Salamat sa mga pastor na ginagamit ng Diyos. They are not perfect, but they are God's men. Sila ay lingkod ng Panginoon. Ang sabi, ano po ang purpose? For the work of the ministry, for the perfecting of the saints. Anong ibig sabihin? For the maturing of the saints. Kaya nga mahalaga talaga na mayroon po tayong pastor. Mayroong isang pastor na kikilalanin mo, nabibigyan mo ng authority sa buhay mo, at magtuturo sa iyo, at magagabay sa iyo, in order for you na maabot mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga salamat sa Panginoon. Ako po ay masasabi ko, ako ay isang buhay, a living testimony na sa biyaya ng Panginoon, binigyan ako ng pastor. Sabi ko nga po,
si Sir Maki nag-celebrate ng kanyang 28th year birthday, it will remind me na ako na rin po ay 28 years sa CSI. It's because inabot ko po, back in those times, si Ma'am Lerma ay buntis, nagdadalang tao kay John Mark. Nabaptize po ako April 30, 1997. Si Sir John Mark, ipinanganak sa July of 1997. At nakita ko hanggang sa kanyang kapanganakan, hanggang sa kanyang paglaki, at ang ngayon, sabi ko last Sunday, habang nangangaral siya ng salita na Diyos, sabi ko salamat sa Panginoon. Thank God na ginagamit siya ng Panginoon. Kaya sabi ko, 28 years na, kaya kung ano yung edad niya, nauna ko ng konti, yun na rin yung edad ko. As far as being a member of this church. And I surrendered my life in the ministry in 1998. Salamat po sa Panginoon. Kaya masasabi ko po, na nandito ako ngayon, ito yung layunin ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko po alam yun. Kung babalikan ko po ang aking kasaysayan, pumunta ako ng Manila para magtrabaho. Back in those times, sabi ko nga po, dinala ko dito sa Manila at nagtrabaho po ako. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, salamat sa simbahan. Nagtrabaho po ako sa isang shop dyan sa Pasig. At hindi pa naman ako marunong ng mekaniko sapagkat nagsisimula pa lang po ako. Siguro taga-abot ng tools o anumang konti-konti. At alam niyo ho, sabi ko nga po, 50 pesos a week. Yun po yung allowance ko. 1997. At alam niyo po, yung 50 pesos na yon, itatabi ko para pamasahe ko papunta sa church. 50 pesos, itatabi ko po yun, pamasahe ko para pumunta ako sa church, mag-attend dun po sa Port Bonifacio sa BNS. And salamat po sa Panginoon hanggang sa napag-isip-isip ko, September nilipat na ako dito. And then, pagtapos po ng trabaho namin dyan, pupunta kami dito ng alas 5, uuwi ng alas 12 ng gabi at inabot namin yung matinding construction. Pero alam niyo po ba, sabi ko, bagamat napapagod, napupuyat, pero alam niyo po ba, hindi pa ho ganito ang kalagayan natin. Sabi ko, masaya ako na nasa simbahan. Masaya ako na nagiging part sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko, salamat sa church. Until such time, na nawala na po yung isipan ko na kumita ng pera, it's because I am doing the things of God. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Ngayon nakikita ko, ito yung purpose ng Panginoon sa buhay ko. Bakit nakita ko yon? Because of the church. Because of the men of God who preach the word of God at nagpapakain ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko ngayon, natutunan ko ang mag-commit sa Panginoon at ipagamit yung buhay ko sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin. Kaya nga po, commitment allows you to experience God's purpose in your life. Wala pong aksidente sa Panginoon. It is always on plan. Kaya nga young people, fathers, mothers, every one of us here, God has a purpose in our life. That's why every time that the Word of God is being preached, we better listen to the Word of God. Mahalaga na matutunan natin yun at maunawaan natin ang gawain ng Diyos. Kaya sabi ko, every time na mayroong invitation na magsuko ng buhay sa Panginoon, sinasabi ko, kung hindi ako full-time, magsusuko ko ng buhay sa Panginoon. I want to be used by God. Bakit? Naintindihan ko yung layunin ng Panginoon sa aking buhay. Of course, magkakaiba tayo ng pagtanggap sa salita ng Diyos. But ganun ko tinanggap ang salita ng Diyos. Thank God. Yung salita ng Diyos na ipinangaral ng ating pastor. Commitment allows you to experience God's purpose in your life. Salamat sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, thank God na mayroong men of God na nangangaral ng salita ng Diyos, na nagpapagamit at ngayon nararanasan ko nung unang panahon. Sabi ko nga po, yung mga kwento ni Pastor, naririnig ko, kwento lang talaga. Pero alam niyo ho, sabi ko, eto yung mga bagay na kinikwento ni Pastor dati
na kanyang experience ngayon, na-experience ko yung mga problema po sa simbahan. Problema sa simbahan, pero sabi ko, salamat, Panginoon. Wala naman kami ibang pagtitiwalaan, kundi kayo. At least sabi ko, yan ang aking advantage. Many times, pag nagka-counsel si pastor, sasabihin niya sa amin, halik kayo, sama kayo para may tutunan kayo. Aktual na naririnig yung mga problema. At ngayon, sabi ko, nararanasan ko. Kamakailan lamang. Kaya nga alam nyo, kayo pong mga kabataan, and even, wala pong exempted po sa atin. Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, salamat na meron po tayong cellphone. Nung Sunday, nagbasag talaga ako ng cellphone. Pero hindi ko babasagin ito ngayon kasi wala na matitira. Pero I'm just making an illustration. Mga kapatid, ito ay nagagamit natin sa komunikasyon, pag-aaral, pero listen to this. Kapag hindi tayo naging maingat sa paggamit nito, sasabihin ko po sa inyo, sisirain yung buhay ninyo. Sasabihin ko sa inyo, aalisin ang kagalakan ninyo sa gawain ng Panginoon. I am serious about this sapagat bago ko pumunta dito, ilan sa dinilog ko dahilan dito, mga kapatid. Kaya nagbasag talaga kung si pastor, nagbasag ng alak dito. Binasag ko talaga yung cellphone. Kaya sabi ko, mga kapatid, lagi na rin naririnig yan. Kaya nga alam ko kung yung problema namin doon, same din na problema yan ng mga young people. Just imagine ito, share ko po para magkaroon ko ng idea paano pinasukan ng demonyo pag hindi tayo nagiging maingat. Ngayon, pag nag-scroll tayo na nag-scroll, marami tayong makikita dyan. Ano nyo, isang 13 years old. Just imagine, makitignan nyo yung epekto ha. Isang 13 years old na kabataan, ayaw papigil sa cellphone. Ngayon, buti nung natutulog siya, halos hindi nang matulog eh. Nung natulog, nakuha ng nanay yung cellphone. At mga kapatid, tinignan yung laman, my goodness. Sasabihin ko sa inyo, nakikipag-communicate, babae ito, babae, 13 years old. Nakikipag-communicate sa isang lalaki at meron silang malaswang komunikasyon and even nagsisend ng picture ng private parts. Think about kung kayo po ang nanay at ang inyong anak ay ganyan. Will you allow them to use this one right there? At nagiging lenient tayo sa papagamit ng cellphone sa ating mga anak. Mga kapatid, habang kinikwento nung nanay, of course, hindi niya magawa may kwento sa akin, si Ma'am Tess ang kanyang pinagsabihan, ipinakita. Oh boy. At alam niyo, hindi lang po doon nagtapos. Sapagkat nagkaroon ng MMA, ang word ko ay MMA. Nagkapang-abot, nag-wrestling silang mag-ina. Nag-wrestling sila. Palibasa, pare silang malaki. Wrestlingan sila. Pero hindi pa po doon nagtapos. Naiintindihan ko yung bigat ng nanay. Nag-attend pa rin siya ng Sunday morning. But, sa sobrang bigat niya, ang tawag na niya, ilutang ang kanyang isipan na hindi makapaniwalang ganun yung anak niya. Tumatawid sa kalsada, nahagip na sasakyan. Wow. Nirescuehan namin, dinala ko sa hospital. Sabi ko, pambihira talaga, no? Itong mga bata, wala silang pakialam, wala silang pakundangan. At yan yung sinasabi ng Bible na, yan yung sinasabi ng Bible, sin for a season. Hindi lamang po yun, marami pa. Sabi ko, kahit umabot tayo ng alas 12 ng gabi dito, marami ko ikakwento sa inyo. But, sana makita niyo ito mga kapatid. At naniniwala ako na yung problema ng mga kabataan sa amin, ganun din. At alam niyo po ba mga hindi lang kabataan, maging mga nanay at mga tatay. Hook dito sa ganito mga kapatid.
Akala nyo nakalusot na yung mga tatay? Hindi exempted yung tatay! Hindi exempted yung nanay! Lahat tayo ay vulnerable! Kaya mga kapatid, you need to grow at isipin mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga better listen to the man of God na concern sa buhay nyo. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, nakikipagbuno sa dyablo ang lingkod ng Panginoon. Kaya kala niyo, puro lamang sigaw dito. Kaya nga mga kapatid, bago sumigaw yan, there's something in his mind ng isang tao ito ay may problema, may kabigatan, umiiyak. Sometimes, sabi ko nga po sa inyo, honestly, bago ko umalis, sabi ko, pambihira. Ang bigat nito Sometimes, sabi ko nga, sarap tawagin lang, pastor. Pero pag nagpapastor ka talaga, mga kapatid, hindi madali. Hindi ka makatulog. Bakit? Yung bigat ng member mo, yung bigat ng problema niya, dala-dala mo. At nagbibeg ka sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bakit mahalaga? You need to commit yourself sa Panginoon na sa Kanyang gawain. It's because commitment allows you to experience God's purpose in your life. Mga kapatid, dapat nating malaman walang ibang layunin ang dyablo kundi sirain ang buhay natin. The devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. That's why you need to be thankful to God if you are in God's purpose. Kung natutunan ka sa layunin ng Diyos sa buhay mo, you better thank Him and keep on doing the things of God. Sapagkat alam niyo, hindi susulat ng pagkakataon, masaya tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Pero salamat po, mahirapan man tayo sa ginagawa natin, tayo man ay magkaroon ng mga challenge sa buhay, magpapatuloy tayo by the grace of God. Because alam mo na this is the purpose of God in your life. O nakakalungkot, kung may mga members na pag na-offend, ay ganun na lamang magtampo-tampo. Ito ang layunin ng Diyos. Dinala ka ng Panginoon sa church for you to grow. Yan ang kailangan natin. Kaya salamat. Hindi saltang pagkakataon, okay ka na pumunta sa church. Pero you need to be in the church. Bakit? Alang-alang sa mga taong sumusunod sa atin. Babalikan ko yan mamaya for my last point. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin. Naalala niyo po si Paul? In 1 Corinthians chapter number 13, ay makikita natin doon, yung ipinaunawa ng Diyos through the Apostle Paul, the experience of the Apostle Paul. At sana yan ang mangyari din sa atin. Sabi niya, a very familiar passage, 1 Corinthians chapter 13, in verse number 11, sabi niya, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Alam niyo yun ang problema ng maraming Kristiyano. Childish things, childish attitude. Pag-aralan natin sandali. Kahit hindi ko na matapos sa ibang point, madaanan ko to. Ano yung childish attitude? Matampuhin. Diba? Marami sa mga Kristiyano. Yan. Kaya pag hindi ka nag-grow sa magiging Kristiyanong buhay mo, matampuhin ka! Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, matampuhin ka pa rin! Parang bata na pag hindi nabati, nagtatantrums. Diba? Kaya nga nakakalungkot yun. Matagal ka lang sa simbahan, matampuhin ka pa rin.
Sabi ni Paul, I put away matampuhin things. Amen? Yan ang isang bata, matampuhin. Kaya kinakailang mag-grow tayo. Bakit? Ang isang bata, makitid pa ang kanyang pangunawa eh. Pero sabi ni Paul, when I became a man, I put away childish things. Matampuhin. Malaro. The saddest thing, mga kapatid, kung kayo Kristiyano, you're playing church. Are you listening? Amen? Ito ang nakakalungkot, kaya kinakailang mag-grow ka. The saddest thing, pupunta lamang sa church, playing church. Wala silang pakialam kung pupunta sa simbahan ngayon. Walang pakialam kung pupunta na late. Walang pakialam kung magbibigay ng offering o what. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan talaga maunawaan natin. Huwag niyong lalaruin ang church. Huwag niyong lalaruin ang gawain ng Diyos. Seryoso tayo dito. Kaya nga para sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, buhay na natin to. Amen? It's not about material things. But it's all about what is the will of God. Kaya nga, malaro. Walang sense of responsibility. Yan ang isang bata. Walang sense of responsibility. Kaya tignan niyo po, hindi marunong pang, bata pa kasi siyempre, hindi pa marunong magsaing or maaari matanda na pero hindi pa rin marunong magsaing. Hindi marunong magtiklop ng hinigaan. Wala na ibang ginawa kundi dot-dot ng dot-dot. Walang sense of responsibility. Ganon din sa mga members na hindi nag-grow, walang sense of responsibility. Walang pakialam kung pakalat-kalat yung mga upuan dyan. Kaya alam niyo, sabi ko nga sa simbahan natin, salamat sa mga members na inari nilang sa kanilang simbahan, sa part sila ng simbahan, hindi sila bisita. They are member of the church. At ang ginagawa nila, natututo na magligpit ng mga upuan. Natututo man lang na may mga dadating doon sa simbahan na yung mga lagayan ng sungbok, nilalagyan ng mga basura, kung ano-anong kinakain, nilalagay, pati bubblegum, nilalagay doon. Kaya sabi ko sa kanila, makikiusap naman ako sa inyo, ilagayan ng sungbok yan, nilagayan ng basura. Salamat sa Panginoon, nakita nila na mayroong konting basa, kukuha sila ng map, maibabaptize, kukuha sila ng map, imamap at tuwan-tuwa sila na may nababaptize, kinakamayan yung mga bisita. Pero maraming beses na sinasabi ko, nandiyan na, katabi na yung bisita, ayaw pang sharean. Kaya nga sabi ko, panayang meeting, sabi ko sa mga ushers, huwag niyong isipin na porque usher kayo, exempted na kayo sa preaching ng salita ng Diyos. Kung meron man dapat unang-unang nabibless, yung mga staff ng church. Bakit? They are the extension of the pastor. Sabi ko sa kanila, nakakalungkot kung pagkatapos mo kumanta ng choir, and after that uupo ka, paantok-antok ka. Sabi ko, pambihira, nakaka-discourage naman yan sa akin bilang isang preacher. Para bagang nagawa mo lang yung tungkulin na kumanta, and after na pagkatapos mong kumanta, uupo ka. Ganon ka. Kakalungkot naman. Kaya alam niyo ba, salamat na dito po sa atin talagang lively ang service. Masaya ang mga Kristiyano. Always on the go. Lagi tayo nakahanda na makinig ng salita ng Diyos. At uuwi tayo na may natanggap. At hanggang sa bahay natin, yun pa rin yung pinag-uusapan. Praise God! Kaya nga mga kapatid, ang isang bata walang sense of responsibility. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng sense of responsibility. Not only na walang sense of responsibility, walang sense of danger. Walang kaisipan ng panganib. At alam niyo rin po ba, na dapat
Tayo po ng mga members, hindi lamang yung literal na panganib, but yung panganib spiritually. Are you listening? Yung panganib spiritually. Naaalisin yung kagalakan mo para sa gawain ng Diyos. Yan ang danger habang tumatagal ka sa simbahan. Hindi mo na nakikita. Bagamat ikaw ay presently present, pero literally present, mentally absent. Yun po yun. Hindi tayo nag-iisip na, pambihira, ito ang aalis sa atin sa kagalakan sa gawain ng Diyos. Bakit? Siguro po yung mga adult na kagaya ni Sir Noel. Tayo. Now, mga kapatid, nabuhay tayo na wala pang teknolohiya. Nabuhay tayo na walang teknolohiya at masaya tayo na walang teknolohiya. Pag mayroong ganyang ulan, naliligo sa ulan. Amen. Basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Kanta pala yan. Tapos, minsan pa ulan, tumigil ka. Minsan pa ulan, bumuhos ka pala. Huwag nang tumigil pa. Kanta pala yun. Well, nag-enjoy natin yung kabataan natin. May aksyon. Pero ngayon, kakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang isang bata, walang sense of danger. At sana mga kapatid, you need to grow up sapagkat, tignan nyo, aalisin kung wala kang sense of danger sa spiritual na bagay, nakakalungkot. You're supposed to be enjoying the things of God. You're supposed to be enjoying soul winning. You're supposed to be enjoying reading the Bible. You're supposed to be enjoying the things of God bilang anak ng Diyos. Pero nakakalungkot, wala na kayong sense of danger na mawawala kayo sa ministry, mawawala kayo sa ginagawa niyo sa Panginoon, at mawawala ka sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya pag hindi tayo nagiging maingat, sabi ko nga po sa inyo, presently present, but mentally absent. Nagiging, ika nga po nila ay, palagay na lang tayo, okay na lamang kung malate kayo, okay na lamang kung nakakalungkot. Kaya nga mga kapatid, walang sense of danger. Wala nang kaisipan na mag-grow sa ministry, nag-isip na lamang tayo ng puro pang material, akin. Aalisin ka sa kalooban ng Panginoon. Commitment allows you to experience God's purpose in your life. Number 2, commitment to church will lead you to personal fulfillment and satisfaction in serving God. Don't you know, brethren, when you grow, you will serve God. And when you serve Him, you will going to fulfill the purpose of God in your life. Kaya nga mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ang kahalagahan na mayroong simbahan. Well, in fact, in Ephesians chapter number 3, ang sabi ng Panginoon, the Lord gets glory to the church. Kaya nga yan ang mahalaga. Kaya kung mayroong ang simbahan, mapupulfill mo at talagang mararanasan mo yung kagalakan. Kaya nga, yung gawain ng Diyos is worth fulfilling. Yan ang greatest joy, mga kapatid, na napupulfill mo yung gusto ng Panginoon. Alam niyo ho, may mga member sa simbahan na nawawala, napapagod, maybe sa anumang reason sa sila'y nawala. At alam niyo po mga kapatid, wala silang pwedeng ipagmalaki at wala silang ipinagmamalaki, rather, kundi yung kung anong meron sila materially. Tignan niyo po, pansinin niyo. Sa amin, ganyan, nakikita ko eh.
Wala silang ibang pinopost para ipakita na kunwari okay sila. I am good. Pag-alagala. Namumuhay na dati, pambihira, Sunday na Sunday, nandiyan sa church yan. Maaga sa church. Then all of a sudden, when they change, they are no longer believe that Sunday belongs to God. Na-overpower na sila ng sistema ng mundo. Ano nasa sila? Nasa beach. Nasaan sila? Nasa pasyalan. Nasaan sila? Nasa galaan. Kaya ngayon na nakakalungkot. Wala na silang pwedeng ipagmalaki kundi yung kayamanan ng mundo, accomplishment ng mundong ito. Pero ikaw ay Kristiyano, alam naman talaga natin na lahat ay mayroong katapusan. Lahat ay mayroong katapusan. Ito sinasabi ko nga po sa simbahan namin. Sabi ko, alam niyo po, kung ang mga tao magmamalaki sila ng mga bagay na nabibili ng pera, pero sana, meron po tayong bagay na ipagpapasalamat sa Panginoon na meron po tayo na hindi nabibili ng pera. Are you listening? Amen? If you have the money, you can have everything. But mga kapatid, dadating yung pagkakataon na kahit na marami kang pera, ang mga tao maraming pera, pero wala silang peace of mind. Wala silang peace of mind. Sige, bumili ka ng peace of mind sa butika, tignan ta. Sige, bilihin mo ang pagpunta mo sa langit sa butika, tignan ta. Kaya nga lang sabi ng ating Panginoon, salamat. That's why, grabe, sa Panginoon, naranasan natin, only Jesus can satisfy your soul. Kaya mga kapatid, commitment to church, commitment to God, or commitment to church, will lead you to personal fulfillment and satisfaction in serving God. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, nakikita mo, it's worth fulfilling. I am satisfied. Oh, wala man ako lahat na pwedeng ipagmalaki ng ibang mga tao. But I have the Word of God. I have the man of God. I have the church. I have a privilege to serve God and to do the will of God in my life. Yan ang hindi nakikita ng maraming mga tao. Kaya nga mga kapatid, salamat na mayroong church. Tinuruan tayo na mahalin ang gawain ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, tignan nyo po yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo, wala nang ipagmamalaki yan. And by the way, maging maingat. Sinabi ko nga sa church namin, nung linggo lang, sinabi ko lang to. Mag-ingat. Kasi alam niyo po, wala nang ibang gawin yung mga ibang mga tao, kundi mang-inggit. Mag-post ng kanilang mga activities for you na mainggit. At ikaw naman, pag nadala ka, sasabihin mo, sana all. Buti pa sila. Kaya nakakalungkot ngayon, imbis ang ganda-ganda ng relasyon yung mag-asawa, abay, sasabihin ng isa, sana kung hindi ka lang napangasawa ko, maganda sana ang buhay ko ngayon. Bakit? Dahilan sa inggit. My goodness. Yan ang bagay hindi ko maintindihan. Sabi ko sa inyo, yan ang ginagawa ng iba mang inggit, ikaw naman. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag inubos mo yung panahon mo dito, kaka-scroll, uy, yung kaibigan ko dati, hala, nadoon na naman sila, kumakain na naman sila sa restaurant. Pero mga kapatid, listen to this, tumingin kayo sa akin. Pero hindi nila pinopost yung balibagan sa bahay. Hindi nila pinopost yung MMA. Hindi nila pinopost yung tampuhan. Hindi nila pinopost lahat ng mga nangyayari sa kanila na sira na pala ang pamilya nila. Ikaw naman na nanonood, buti ba siya? Inubos mo na yung panahon mo dyan. Kaya mga kapatid, salamat na mayroon tayong simbahan.
That's why you need to commit to your church. Be faithful to God through the church. It's because it will lead you to personal fulfillment and satisfaction. Sana maranasan mo na wala nang kasing saya pa, na mayroon akong ginagawa para sa Panginoon. Salamat, dinagdag ako ng Panginoon sa church. Wala akong pwedeng ipagmalaki na magagandang bahay, magagarang sasakyan. Wala ako niyan, pero I have something in my heart. Minsan nawawala na sa atin, buti pa yung mga bata sa Sunday school. Pag nagkantaan sila, I've got the joy, 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 down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. Which, alam niyo, pag pumunta yung mga bata, talagang joy, joy, joy talaga. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer all over my heart. Salamat. Pero yun na minsan ang nawawala na sa atin bilang isang Kristiyano. We lose our fire! Bakit? Dalado tayo ng mga problema sa buhay, pero mga kapatid, your commitment to God, my commitment to God, through this church, brethren, will lead me to a personal fulfillment and satisfaction in serving my God. Kaya nga dito, naniniwala tayo dito na wala nang pinakamataas na paglilingkod yung maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, sinasabi ko sa mga military men sa simbahan, sabi ko po sa kanila, salamat na meron tayong simbahan. Alam niyo yan, magtatapos yung serbisyo niyo. Sabi nga ni Sir Noel, hindi mo kayang baguhin ang Pilipinas. Kahit pa ilulong mo, ubusin mo lahat ng serbisyo mo dyan, hindi mo kayang baguhin ang Pilipinas. Pero pag nagsilbi ka sa Panginoon, isang bata lang ang maalagaan mo. Magkaroon ka ng part sa kanyang buhay. And one day, gagamitin ng Panginoon. Mas higit pa yan sa serbisyong sinasabi mo. Ito, sinasabi ko sa mga kabataan sa amin, sabi ko, kung kayo magpapagamit sa Panginoon, sabi ko, marami ng sundalo, marami ng teacher, marami ng engineer, pero ang kulang, magagawa ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, yung mga ating mga military men, salamat, pag nagtapos sila doon sa serbisyo nila sa gobyerno, salamat sa Panginoon, meron silang church na pupuntahan. Sapagat prior pa man ng kanilang retirement, they are already serving the Lord through the church. Pero tingnan niyo po, yung mga nagretiro na wala silang simbahan, wala silang activity ng church, ayun, sasabihin nila, pakuya-kuya ko kaya nga retired. Pero mga kapatid, sa gawain ng Panginoon ay walang retirement. Kaya tignan niyo po, yung mga nagretiro na walang aktibidades sa gawain ng Panginoon, magang namamatay. At kung mahaba man yung buhay nila, wala rin naman silang ginawa para sa Panginoon. Pero yung mga taong ginagamit ng Diyos, at least one day you can say with the Apostle Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Why is that? Because you do the will of God in your life. Amen? Commitment to church will lead you to personal fulfillment and satisfaction in serving God. Salamat sa Panginoon. Kita mo yung buhay mo, may kagalakan. May kagalakan. Salamat sa Panginoon. Naalala ko po yung isang kapatiran po namin, magre-retire this September, pero salamat sa Panginoon, yung kanyang testimony, doon, yung ginawa niyang, ang tawag na slide ba doon? Padulas ba yan? Yung slide na ginawa, and then i-present. Salamat sa Panginoon, inilagay niya doon, a proud, lahat ng saan siya na-assign, blah, 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 and panghuli, our honoree is a proud member of Christian Bible Baptist Church. And a incoming
fourth year of the Philippine School of Scriptures. Kayong iba siguro, ano bang PSS? Sabi ko, i-search nyo at mag-enroll kayo. Amen. Amen. I-search nyo. The only scripture in the world, the only school of scripture in the world. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Kaya nung kinikwento niya sa akin, sabi niya, Sir, Pastor, yung mga honorary, talagang accomplishment talaga. Accomplishment. Ako. Pero sabi niya, salamat sa Panginoon. Yung natutunan ko sa simbahan, na lahat yan, dahilan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, commitment to church, commitment to serve the Lord will lead you to a personal fulfillment. Number 3, the last. I hope you're still awake. Amen? Magkakape na po tayo. Church commitment will allow us to be used by God to impact others. Our church commitment, our commitment to the Lord through the church will allow us to be used by God to impact others. Ano yung pag sinabing impact, mga kapatid? To have a direct effect. That's why when you grow, nagkakaroon ka talaga ng impact sa iba. Kaya tayo pong mga tatay, dapat may impact tayo sa ating pamilya. Meron tayong direct effect sa ating mga anak. Kung kayo po, kaya alam niyo po ba? Yeah, that's the Bible eh. Alam niyo po ba, nasa Matthew chapter number 5, doon sa Sermon on the Mount ng ating Panginoon, ang Sermon on the Mount, mula Matthew chapter number 5 hanggang chapter number 7, doon, pinakita ng Panginoon all the Beatitudes. Now, anong sabi niya sa Matthew chapter number 5? Ihinalintulad po tayo bilang mga Kristiyano, bilang asin at ilaw. Okay? Ang Kristiyano ay asin. Ano po ang asin? Maliban sa maalat, asin ay preservatives. Hindi lang sa pampalasa. Ang asin ay preservatives. Kaya makita niyo po mga kapatid, kapag nandiyan ang Kristiyano, napipreserve ang isang lugar. Bakit? Iniingatan ng Panginoon dahilan sa mga Kristiyano. Sa madaling sabi, nararamdaman yung presensya sapagat ilaw, sabi ng Bible, ye are the light of the world. Nararamdaman, kaya sa kadiliman, nararamdaman yung presensya ng liwanag. Kaya nga mga kapatid, ang isang Kristiyanong nagtatrabaho, nararamdaman yung kanyang effect. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew chapter 5, verse number 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan ang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya ang isang Kristiyano, it allows us, yung commitment mo sa Panginoon, it allows us to be used by God to impact others. Whether we accept it or not, tayo po ay bunga ng influence ng iba. And the reason why I'm serving my God, because salamat sa influence ng ating pong pastor. We cannot deny it. Salamat sa Panginoon. Na ako po ay na-impluensyahan niya na maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa kanyang buhay na magandang example na yun ang aking nakita, na yun yung naririnig ko lagi sa kanya, patay kong patay, patay sa gawain ng Panginoon. No reservation. Kaya nga pag isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, ilagay mo yung buhay mo dyan. Ano mang problema, ano mang kabigatan, hindi naman tayo nagmamalaki, pero biyaya lang talaga ng Panginoon. Sabi ko nga po, nung ako'y napunta sa mission, maraming mga hamon sa buhay. Nung nandito po ako sa church, sa maiksing oras, na ako'y natutulog, masarap yung tulog ko. Sa kabila na activities, maiksi lang yung tulog, pero masarap yung tulog ko. Pero alam niyo po, nung napunta ako sa mission, hindi ko na nararamdaman yung masarap na tulog. But anyways, okay lang. Sabi ko,
pag ginising ako ng Panginoon ng alanganing oras, mag-restroom, naalala ko yung mga members. Naalala ko ang simbahan natin. Naalala ko yung pastor natin. Kaya I take time to pray and to thank the Lord na meron po tayong simbahan. Alala mo yung mga tao na may kabigatan, hindi ka pwedeng mag-relax. Kaya take time to pray and thank the Lord. Maraming mga kabigatan, kung pag-uusapan lang kabigatan, discouragement, workers of this church, members of this church, lahat tayo nakakaranas ng discouragement, pero magpatuloy lamang sa Panginoon. Lahat tayo mayroong pangangailangan. Lahat tayo ay mayroong kabigatan. Pero, dadating ang panahon, lilipas din po yan. Ngayon, umuulan. Ngayon, bumabaha. Tumutulo ang lahat ng pwedeng tumulo. Pero, sige pa rin. Lilipas din yan. Meron ding araw bukas. Don't give up. Church commitment allows us to be used by God to impact others. Parents, sana po makita ang impact natin sa ating mga anak na mamahalin nila ang Panginoon. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor. Sabi niya, alam niyo, sa simbahan, kung mayroon mang natutong magbigay sa simbahan, yun yung anak na mga miyembro na matatapat din sa Panginoon at naturuan nila yung kanilang anak na mahalin ang gawain ng Diyos. Praise God for that. Nagkaroon ng impact ang kanilang buhay sa kanilang mga anak. Pero may mga ilan, parang wala pa. But hindi pa hulihan lahat. Just keep on working. Sige lamang po. At makita natin ang kahalagahan na meron kayong simbahan. Ito, sinasabi ko po sa amin, hanggat nandito ako, kung ako ang inilagay ng Panginoon dito, sisikapin ko by the grace of God, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. At kung, sabi ko, nakita ko naman ang buhay ninyo, hanggang kamatayan, sama-sama tayo. Ako, yun po yung mga bagay na natutunan ko sa pastor natin. Ang masaklap kung noong masagana, kinalimutan ng simbahan, ngayon ng panahon na may pangangailangan, saka mo lang maalala ang church, saka mo lang maalala ang Panginoon. Hindi ba? That's always the case naman. Makikita mo yung mga tao. Sinira, nagpakasasa sa karangyaan ng mundo. And after that, pag malapit ng mamatay at may sakit na, Diyos ko po. Hey mga kapatid, as I close this message tonight, yung ating commitment sa Panginoon, iaalaw tayo na gamitin tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng impact sa ibang mga tao. Kaya nakita niyo po, yung mga gumawa ng kalokohan, anong impact nila? Kalokohan din. Hindi ba nakakatuwa na one day sasabihin tayo, itong taong ito yung nag-disciple sa akin, ito yung nag-pray sa akin, ito yung tumulak sa akin, humatak sa akin, para mahalin ko ang Panginoon. And that's why, mamamatay ako na naglilingkod sa Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon, magkaroon tayo ng impact sa iba. Tayo po, ulitin ko po, tayo pong mga tatay, dapat may tayong direktang effect sa ating pong pamilya. As I close, sabi ko nga po sa aking mga anak, hindi man sila magpapastor. Kung pwede lang po na magpastor ang babae, marami po sa salapungan, preacher. Mga babae po, mga kapatid. Nagpipreach sa eskwelahan, mga high school students po ito. Nagsusolwining, may nagpipreach sa flag ceremony.
Kaya nga, mayroon pong tinawag na sa kanila, pastora, estudyante natin sa Bible School. Tawagin natin nag-preach po siya sa Buluwagan, sa Tarlac City. Kasi nag-preach siya, nagsimula siya nag-preach, nag-share. Nag-share, sabihin ko na lang. Nag-share siya doon sa eskwelahan. And then, sabi nung teacher, ang ganda naman ng sinasabi mo. Yan ang kailangang marinig ng mga nanay. Sabi niya, merong activity ang eskwelahan natin doon sa Buluwagan, sa Tarlac City. Pwede bang mag-share ka doon? Mag-preach ka doon? Yun nga sabi, mag-preach eh. Kaya nung inintroduce siya, tawagin natin si Pastora. Ganito. Kaya ngayon, pag nagbibiroan kami, sabi kong dito lang sa simbahan, i-allow natin ng pastora, maraming magiging pastora dito. Pero kidding aside, mga kapatid, kidding aside, totoo yan. Sapagkat na-impluwensyahan natin sila na soul winner, hindi sila nahihiya. Kaya minsan sinasabi ko sa mga lalaki, sabi ko, nakakahiya sa Panginoon at nakakahiya naman kung paligaw-ligaw ka dito. Tapos ito, nagbabahagi, hindi nahihiyang magbahagi ng salita ng Diyos. Tapos ikaw, paligaw-ligaw ka, hindi ka marunong mag-soul winning. Wala kang tapang. Wala ka man lang tapang. Sabi mo, cum laude ka, sabi mo, summa cum laude, magna cum laude, sana cum laude. Pero hindi ka makapagbahagi ng salita ng Diyos, nakakahiya. Kaya sinasabi ko, hayaan yung maligalig yan sila. Kaya sabi ko, natutuwa ako, sabi ko, diyan ang effect ng ating simbahan as a soul-winning church. Bakit? Yan ang impact ng simbahan natin dito. Kaya kung ano yung natutunan namin dito, yan lang din ang dinadala natin doon. Amen? Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Although marami ng mga tao hindi naniniwala sa soul winning, pero mga kapatid, still soul winning is the main thing. Sinabi ko nga po nung Sabado, tapos na po ako. Sinabi ko nung Sabado sa amin, sa choir, mga kapatid, gusto ko na lahat ng mga choir, yan ang unang-unang ministry nyo, soul winning. Alam nyo, sabi ko, doon sa simbahang pinanggalingan ko, sa CBBC CSI, noong panahon namin bilang choir member, hindi ka pwedeng kumanta na wala kang pitong soul winning sa isang linggo. At alam niyo po ba, yan ang dahilan bakit nagkaroon ng rapid growth ang ating church. At nagpapatuloy ang ating simbahan. Kaya ang challenge ko sa kanila, hindi ka mo pwedeng kumanta sa choir na wala kang pitong soul winning. Kaya nga magkukumahog ka. Anong ibig sabihin magkukumahog? Talagang magsusumikap ka. Of course, hindi lang for compliance, but you need to do it by heart. Yan na yung buhay natin eh. Alam niyo, as far as soul winning is concerned, hindi sa ng pagkakataon ay bibit-bitin mo yung Bible mo at i-open mo sa kanila. Hindi hula sa ganung pagkakataon. Sabat na yung mga tao na allergic sila sa pagbubuklat ng Bible. Pero maraming beses, kaya ngayon sinasabi ng Bible, he that winneth souls is wise. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Nakikipagkwentuhan ka lang, pero hindi niya namamalayan, you are giving them the Word of God. At mamaya, nililid mo na siya sa panalangin sa Panginoon. Na hindi ka naman nagbuklat, hindi naman po kasalanan na hindi ka nagbuklat ng Bible. Hindi sa ng pagkakataon. Hindi, don't misinterpret me. Baka sabihin niyo, si Pastor Louie pala, hindi na nagbubuklat ng Bible sa soul winning. Baka yun ay capitalize nyo. Mga kapatid, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi sa ng pagkakataon, ay bubuklatin mo yung Bible mo. Sapagat may mga tao, that's another strategy. Minsan, pagsasabihin mo, Brad, pwede bang magbahagi ng Bible tungkol 5 minutes? Ay, hindi. Pero, hindi namamalayan, nakikipagkwentuhan ka, and after that, hindi niya namamalayan, nagsishare ka na ng salita ng Diyos. Yan. Kaya nga, mas mautak pa ba tayo? Mas mautak pa ba tayo sa utak ng Panginoon? Mas mautak pa ba ang diablo sa utak natin ay binigay ng Panginoon? Kaya nga sabi ko, salamat. Magiging wise ka talaga. Kaya nga mga kapatid, salamat sa Panginoon.
Kaya sinasabi ko sa kanila, ito ang ating simbahan. A soul-winning church. They love to do the things of God. I hope and pray ngayong gabi, you learn something. Tayo'y magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung commitment nyo sa simbahan. It's because commitment to church will lead you to a personal fulfillment and satisfaction. And the last, church commitment allows you to be used by God to impact others. Salamat na natuto tayo sa gawain ng Panginoon. Kung meron mga yung masigasig, matyaga, ginagamit ng Panginoon sapagkat naturuan tayo, na-disciple tayo, at nagkaroon ng impact sa buhay ng iba. I hope mga kapatid, naging pagpapalang mensahe. Hindi ko intensyon na saktan kayo, but for you to be challenged. At yung mayroon mang dapat na makita natin, let's ask the Lord to help us. At pagbutihin natin ang ating ipinangako sa Panginoon until the sound of the trumpet. Let us pray. Loving Father, we thank you so much for what you have done for tonight. Salamat, Panginoon, sa salita nyo na hayag ngayong gabi. Salamat po. I've done my part to preach your word, and thank you for putting us into this church where we can grow and we can be a blessing. And salamat, Panginoon, na magkakaroon po kami ng impact sa buhay ng iba. Tulungan niyo po kami. Salamat sa buhay ng aming pastor. Salamat sa kanyang pagmamahal sa inyo na yan din po ang nagdala sa amin at ipinakilala, Panginoon, kayo bilang aming tagapagligtas. Patuloy kayo manguna sa buhay ng inyo pong mga anak. Our head bows, eyes are closed. It's time to pray. Sa mga nasa virtual, join us sa panalangin, mga kapatid. Let's make business with God tonight. Magpasalamat tayo na meron po tayong simbahan at meron po tayong pastor na ginagamit ng Panginoon upang ma-fulfill ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Come to God this evening. Dakila po naming Diyos, mambanal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo'y pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for once again allowing us, O God, to hear your word this evening. Salamat po sa muli pong pag-remind po sa amin kung ano po ang nagagawa ng church commitment sa amin pong buhay bilang isang Kristiyano. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng mensahe po na ito ay magsilbing paalala po sa amin
na kami po ay magkaroon ng kaseryosohan sa mga commitments na binitawan po namin sa inyo upang sa gayong Panginoon ay ang bawat individual, ang bawat pamilya ay magsilbing hamon sa isa't isa. Maraming salamat po. Thank you for using Pastor Louie. Oh God, bless him, his ministry, and his family. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.